Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang pag-usapan itong mga kaganapan ngayong araw, lalong-lalo na yung naging pre-trial dyan sa Senado, prosecution panel at ng defense. Kasi napakainit nga ng balita na to dahil malapit na mag-umpisa ang impeachment ni VP Sara. So hindi pa rin kasi klaro sa mga kongresista kung ano yung susundin nila. Kung 16 votes ba o 15 votes. Doon sila naguguluhan. Ayan, so tatalakayin natin ngayon kung ano-ano ba yung mga dapat nilang gawin. Kasi alam mo, kapag ikaw ay talagang sanay na na baluktutin ang katotohanan at ang batas, talagang maguguluhan ka na. And so, umpisa na natin tong bidyong ating tatalakayin na interview to. Ayan. Threshold, let's move to the voting threshold matter. You have said before that the required 16 votes can be lowered because some of the senators cannot physically attend, cannot physically go to the Senate. Will you make a motion to reduce the voting threshold during trial? We haven't decided yet as to the filing of the necessary motion for the interpretation of the required threshold for the purpose of conviction, no? We're very much focused on the pre-trial conference, no? Talagang pinopokus nila yung threshold no? Yung 16 votes kailangan mapababa nila para dalawa na lang ang kukumbinsihin nila. Yun kasi talaga ang plano. The rest kasi dun sa dalawa, hindi na sila makakapag-convince ng isa pa. Dahil solid nga sa katotohanan yung mga senador, 'di ba? Kaya pinipilit nila na baluktutin talaga yung konstitusyon na sinasabi na all of its member, 2/3 of all its member, 'di ba? So napakaliwanag ng konstitusyon. Ang gusto nyo kasing mangyari is pumabor sa inyo ang konstitusyon na hindi naman kasi dapat ginagawa. 'Di ba? I mean, na dapat kayo ang aalign sa konstitusyon, hindi konstitusyon ang aalign sa kagustuhan nyo. 'Di ba? Kaliwa-liwanag 2/3 of all its member. 'Di ba? Para ma-convict ang isang government official sa impeachment, 'di ba? For acquittal, 7 naman para ma-acquit siya. 'Di ba? So talagang ipinipilit na itong mga to na kailangan raw matanggal na si Senator Jinggoy, si Senator Bato. Hindi nga nag-resign Sinabi ba sa Constitution na kapag nakakulong ka, hindi ka na miyembro ng Senado? Walang nakalagay na ganun sa Constitution. Ang problema nyo dyan, kapag ipinilit nyo yan, nakalagay yan sa mga Republic Act yung ganyang rules So, buburahin nyo rin yun lahat. Papalitan nyo lahat yun. Overall. 'Di ba? Kasi ang ikakatwiran nyo nagamit nga dito sa impeachment Pwede rin natin gamitin to. So, another baluktot na naman. 'Di ba? Pagbe-bend na naman ng law. Magkamag-anak siguro to si Luis Ro saka si Erwin Tokmol, 'di ba? Kasi talagang ipinipilit nila na i-bend ang batas na hindi naman dapat, 'di ba? But definitely we will be discussing this among ourselves. Bagaman, we honestly believe that this question falls squarely, exclusively to the purview of doctrine of political question, which means that it will be the exclusive prerogative of the Senate to decide. Tama, Senado talaga magdi-decide yan. Kaso ang nangyayari nga, nakokorrupt na yung ibang mga senador, 'di ba? Para ma-impeach si VP Sara, matigil yung issue ng flood control. Talagang ibabaon na nila sa limot yun. Yun naman ang purpose nun Alam nyo kung bakit? Kasi kapag nakatakbo yan ng presidente, alam nila kung anong kahahantungan nila. Lahat sila makukulong, lahat sila iimbestigahan. Dahil biro mo, mali-maleta. Diba? Mali-maletang mga pera ang ipinamahagi. Si na nagsasabi? Saldico Ibinulgar ni Saldico. Tinuro si Romualdez. Ang tinuro ni Romualdez ang ehekutibo, executive branch. Diba? Sino ba nasa executive branch? Napaka-imposible namang hindi alam ng ng presidente. Biro mo, nasa bahay mo mismo na ang magnanakaw, napaka-imposible yun. Diba? So, hindi natin sila kumbaga nakapagdesisyon na tayong sila talaga. Kailangan kasi talaga yan maimbestigahan, mapatunayan kung sino yung talagang mga magnanakaw, 'di ba? Kasi allegedly pa lang naman yan pinagbibintangan pa lang sila. So para malaman natin kung sino sa kanila ang totoong magnanakaw, kailangan matuloy yung Senate Blue Ribbon hearing about sa flood control. Hindi yung katulad na susundin natin yung sinasabi ni Erwin Tokmol na mag-move on na raw. Huwag tayong mag-move on sa flood control. Isabay natin dapat
ganun ang tamang pahayag ng isang government official. Hindi yung sasabihin mong mag-move on, 'di ba? Kasi ano yan malaking pera ang nawala, 'di ba? Sa flood control, ninakaw. Sa katunayan, nag-imbestiga eto may papakita ko sa inyo Bago tayo magpatuloy dito kay Luistro, papakita ko sa inyo. Etong ospital na to sa Maynila, dati nabibigyan to ni PRRD ng 100 million na pondo. Ayan, 100 million pondo para sa mga may sakit, cancer patients. Ang nangyari, tapos itong ospital na to sa Maynila ipinapagawa. Kaso ang nangyari, tignan nyo, 2024 flood control sa PGH, 16% pa lang ang nagagawa. Anong petsa na ngayon? 2026 na, 'di ba? O ano sabi sa report? Eto sabi sa report, dismayado si DPWH Secretary Vince Dizon sa mabagal na pag-usad ng flood control project sa loob ng University of the Philippines General Hospital, Ermita. Paano uusad yan? Ninakaw ngayong pondo, 'di ba? Natenga. Wala ngang pondo ninakaw Kaya yan, may malaking hukay sa loob ng ospital. O sige, ngayon saan mo kukunin yung pondo niyan? Panibago na naman, sa tax collection na naman. Ipapasa nyo na naman sa mga taxpayer, 'di ba? Yun ang problema kung bakit dapat matuloy yung hearing sa flood control para maiwasan yung mga gantong pangyayari, 'di ba? Ayan sa PGH yan. Isa pa lang yung pinakikita natin. Ano pa yung iba, 'di ba? Tuloy tayo. On the proper interpretation of threshold for the purpose of conviction. But the prosecution can still make a move or make a motion if you see that this should be the case. Well, it's not prohibited under the rules raising that kind of motion, no? As a matter of fact, I anticipate that even the senator judges will be very much interested to make the same as subject matter of deliberation either in any stage of the trial. So we will look forward to that, Victoria, and we will come up with our position as prosecution team as to whether we will be filing the necessary motion or not. I know you've commented already on this issue, but for the benefit of our viewers who are tuning in for the first time or who may be hearing you for the first time on this, why should the voting threshold be lowered when the Constitution says that all members of the Senate should be considered when getting the 2/3 vote? First of all, I am very much enlightened by the doctrine in Avellino versus Cuenco. Yan na naman tayo sa Abilino versus Cuenco na yan. Ang nakalagay doon, majority ng members ng Senate. Walang all of its member. Ibang-iba yung 1935 Constitution sa 1987. Kaya nga binago yan Ni-revise nga yan 'Di ba? Kasi ang Supreme Court nagbase sa konstitusyon kung anong nakasulat. Kaya nila nasabi na pwedeng maging majority ang 12 kasi nasa labas ng coercive power ng Pilipinas yung isang senador. Kaya pinayagan yung 12 kasi iba yung nakalagay sa konstitusyon natin. Pero ngayon kasi meron nang nakalagay na majority of all its member, 'di ba? So hindi mo na pwedeng i-apply yung 1935 Constitution, lalo na yung Abilino, Cuenco, 'di ba, na issue. Where the Supreme Court pronounced that only the senators who are within the coercive power of the Senate should be considered. O, kita mo na, within the coercive power. Nasa labas ba ng bansa si Bato? Ang Sandigang Bayan ba, hindi ba part ng Pilipinas yan? Sige nga, hindi ba part ng Pilipinas ang Sandigan Bayan? Ang Mindanao ba, hindi ba part ng Pilipinas? Ang Visayas, ang Northern Luzon, ang West Philippine Sea, hindi ba part ng Pilipinas yan? Tawi-Tawi, hindi ba part ng Pilipinas yan? Kapag nakalabas ka na sa EEZ ng Pilipinas, doon mo lang masasabi na hindi ka na part ng Pilipinas. Kasi wala ka na sa jurisdiction ng Pilipinas 'Di ba? Paano mo ngayon sasabihin na kailangan ibaba sa 15 para makonvict si BP Sara? Ang nakalagay sa Constitution, 2/3, 'di ba? Di 16 yun. Maipilit nyo lang For the no? purpose of determining the quorum. And perhaps this should be applied also for the purpose of determining the threshold, no?
I see the logic behind because we understand that the reason why we have senators is to represent the interests of the Filipino people. Totoo yan yung sinasabi mo. To represent the interest of Filipino people. Sino ba ang dahilan kung bakit nakakulong si Jinggoy? Maninindigan ba si Jinggoy kung may kasalanan siya? 'Di ba? Maninindigan ba yan kung may kasalanan niya? Siyempre, doon na siya sa may pera, 'di ba? Kung alam niya may kasalanan siya, nagkamal-kamal siya ng malalaking pera, isang usap mo lang dyan. Dito ka na sa amin. Nakatanggap ka naman eh. Oo, agad yan. Kakampi sa inyo yan. Kasi nakatanggap eh. Hindi na magsasacrifice siya na magpakulong. Pero kasi si Senator Jinggoy nanindigan sa prinsipyo niya. Hindi siya nabili. 'Di ba? Sa madalit salita, hindi siya nabili. Alam natin na wala siyang kasalanan. Pangalawa, yung ICC warrant saan dumaan? Dumaan ba sa Philippine Court? May ruling ng ang Supreme Court about dyan 'di ba? Tinatanong nga yung Solicitor General, 'di ba? Na magsumbong ka sa amin kung hindi na gumagana ang mga korte sa Pilipinas, 'di ba? Sabi pa nga sa kanila don't argue like the law student does. Kasi ang sinasabi nila na pwede raw i-implement yung Rome Statute na inadapt ng Pilipinas. Yun yung pinipilit nila. Pero ang nakalagay doon na kailangan ng ICC na makipag-coordinate muna sa Philippine Court bago i-implement yung batas ng ICC. Kasi meron tayong soberanya eh. So nakipag-coordinate ba ang ICC sa Philippine Court? Sa administrasyon, oo, pero sa Philippine Court hindi. Kasi ang tamang coordination niyan, ang ICC magpapadala ng Interpol at representative ng ICC. Pupunta yan sa Philippine Court para magpasa ng kaso. Ngayon, ang Philippine Court pag-aaralan kung hindi ba makakalabag sa batas ng Pilipinas at mapoprotektahan pa rin ang karapatan ng isang inaakusahan. Kaso ang nangyari, nag-bypass, tumalon, dumiretso, agad, huli. Paano mo ngayon sasabing legal yan? Nakatwira nila, sige, na yan, hindi, nung panahon pa yan ni PRRD, yung warrant na yan. O sige, ba't hindi dumaan ng Philippine Court? Dapat dumaan pa rin sa proseso. Bakit nyo nilaktawan? Ibig sabihin nga, illegal yung ginagawa nyo. 'Di ba? Kaya kasalanan nyo kung bakit hindi nakakadalo ng session si Bato, si Senator Bato. 'Di ba? Gawa-gawa kasi yan eh. Sino ba nagpahuli kay Bato? At all cost daw. Sabi nung mga senator, katulad ni Senator Alan, all cost hulihin si Bato. Yun yung pinupunto natin. And if we will assume the situation where our senator is detained, our senator is in hiding, the question is, can we honestly say that they are representing the interests of the Filipino people? Yes, totoo. Yun pa rin. Nire-represent pa rin nila yung interest ng Filipino people kasi wala naman nakalagay sa konstitusyon na kapag nakakulong ka, hindi ka na pwedeng maging parte ng Senado. 'Di ba? Kasi hanggat hindi ka pa napapatunayang guilty, 'di ba? Inosente ka pa rin. Napatunayan na ba nila na guilty si Senator Jinggoy? May ruling na ba ang korte sa Sandigan Bayan? Wala pa. Biro mo magpapail si Senator Jinggoy ng motion para makapag-bail. Ano ginawa? Sinuspend ng 30 days. So, June 30 pa pwede mag-file si Senator Jinggoy. After netong mga ilang araw, sinabihan na suspendido na raw si Senator Jinggoy bilang senador. 'Di ba? 90 days. Another 30 plus 90, 120. Yan ang panggigipit, 'di ba? Hindi nyo pa napapatunayan na may kasalanan si Senator Jinggoy. Kaya pwede pa yan mag-bail. Kaso ang nangyari, sinuspend. Kaya hindi nakapag-file ng motion for reconsideration. 'Di ba? Yun yung problema na dapat makaka-attend pa yan ng session. Of course, the answer to that is no. Ang pwede lang magsabi niyan, Korte Suprema. Kasi sila yung tagapag-translate ng batas. 'Di ba? Yan, kay Congresswoman Luis Ro, wala tayong personal na pakialam sa kanya. Pero pagdating sa paggawa niya ng tungkulin niya bilang public official, pwede natin siya i-criticize dahil karapatan natin yun bilang mamamayan ng Pilipinas. Dahil kasama yon sa karapatan natin, freedom to express, freedom of speech. 'Di ba? Baka sabihin kasi nila na inaano natin sila, nagpapakalat tayo ng fake news. Hindi, 'di ba? And along that line, I humbly submit that for the purpose of this constitutional duty, only those who can truly represent the interest of our countrymen should be considered for the purpose of
this threshold of conviction. Kaya mo sinasabi yan para pumabor sa inyo yung sitwasyon. Kasi alam nyo matinik yung lead counsel ni BP Sara. Alam nyo ba na Medal of Honor yun? First, nag-research tayo. Tinignan natin kung ano yung background nun. Ni Ma'am Sheila Season. Ayan, i-ano natin dito. Pakita natin sa inyo na hindi pangkaraniwang tao o legal counsel itong si Ma'am Sheila Season. Lead counsel pala, lead counsel. Basahin natin Class valedictorian from San Sebastian College of Law, Recoletos. Ayan First ever recipient of Academic Excellence Medal of Honor. Diba? Ang lupit na ito. Ito pa. Lawyer of the Year for 5 consecutive years. 2015 to 2019. Diba? Specialist Criminal Litigation. Malupit tong taong to, yung lead counsel ni BP Sara. Hindi siya basta-bastang abogado. Kaya nga dinugo yung yung private prosecution na kadebate nila sa pre-trial sa sobrang bad trip Hindi kasi nila mapaikot Ang bukang bibig ni Luis Ro, Attorney de Campanilla, ang mga abogado nila. Kita mo, yung kampo ni BP Sara tahimik, 'di ba? Tahimik kasi alam nila sa sarili nila, kaya nila 'yan. Dahil sapat yung mga kaalaman nila, sapat yung mga resource nila na kaya nilang depensahan si BP Sara, na kaya nilang patunayan na inosente si BP Sara. Ngayon pa nga lang may lumalaganap na issue ni Lamon. Hindi natin kasi pwedeng sabihin na totoo yon dahil wala tayo doon, hindi natin nakita. Mamaya palabas lang yon. Mahirap naman kasi syempre tayo influencer ng katotohanan Diba? Mahirap tayong makinig sa mga sabi-sabi. Pero ang sabi, ni Lamon raw to si Luis Ro. Yun raw ang sabi. Sabi tuloy tayo kay Luis Ro. Is concerned. So, my position is just a personal opinion. It doesn't bind the prosecution. But nevertheless, it is very much anchored on the constitutional duty of the senators. If they cannot discharge or fulfill their constitutional duty because they are detained or in hiding, then it follows that the number should be reduced for the purpose of determining the quorum. Kung pinipilit mo yan, Congresswoman Luis Ro, mag-file ka ng kaso sa Korte Suprema. 'Di ba? Kasi korte lang ang pwedeng makapag-decide na pwedeng ibaba, pwedeng itaas ang conviction ng botohan. 'Di ba? Sila lang ang pwedeng mag-decide niyan. Hindi mo pwedeng sabihin yan sa publiko. Kung gusto mo talaga, mag-file ka na agad para umiiral na, 'di ba? Na re-review na ng Korte Suprema, 'di ba? Kasi alam nyo kung ba't hindi nagpa-file. Yung unang impeachment ni Sara na pinasa nila sa Korte Suprema, dinenied Lack of evidence. Kaya kinakabahan tong mga to, ayaw na mag-file. 'Di ba? Kasi dinenied na yung una. Ito na kasi yung huli nilang pag-atake. After neto, hindi na sila pwede mag-file ulit. Last na to 'di ba? Kaya pinaghandaan sila ni BP Sara. 'Di ba nga sabi nga ni Attorney Poa, maaga pa lang inayos na ni BP Sara yung legal team para maasikaso yung magiging kaso, yung magiging impeachment, 'di ba? Maaga pa lang. Ganyan kautak si BP Sara. And for the purpose of determining the threshold. And looking at the composition of the Senate now and the evidence that you have, how confident are you, Congresswoman, that you can get the required 16 or 15 votes or maybe less for conviction? Regardless of the threshold, whether it is 16, 15, or 14, we are confident that our evidence is strong. O yun naman pala, confident kayo kung strong ang evidence nyo, hindi nyo kailangan i-push na maging 15 na lang, 'di ba? Kasi confident kayo Kasi hindi nyo na kailangang problemahin yung magiging botohan kasi alam nyo sa sarili ninyo na kaya nyo ipanalo 'yan, 'di ba? Kahit na sabihin mo kahit na pa sila, tulong-tulong, pero tiwala kami na malakas tong ebidensya namin. Ipapakita namin sa taong bayan na kahit kalaban sila, kakampi sila, boboto sila sa amin kasi tama yung sinasabi namin. Dapat ganun ang statement. Bakit nyo pinipilit na ibaba yung threshold na 16? Ibig sabihin, may alinlangan kayo sa mga ebidensyang ihaharap nyo sa mangyayaring impeachment trial. Yun kasi yun 'di ba? Napakadali i-analyze yung mga thinking nyo dyan. 'Di ba? Kasi dapat confident kayo, wala na kayong pakialam sa mga ganyan, ang focus nyo kung paano nyo ilalahad ang katotohanan. Bakit pati yan pinapakialaman nyo? Trabaho na ng Senado yan, 'di ba? Hindi naman kayo kailangan mangialam diyan, hindi naman kayo senador Ang pakialaman nyo dapat yung trabaho nyo as a prosecution panel, 'di ba? And it supports very well
the 4 articles of impeachment. As to whether there will be conviction or acquittal, that is a constitutional duty which belongs to the exclusive prerogative of the senator judges. Totoo yan. Pero dapat di ka na nagbibigay ng comment. And although it looks like it is all systems go for July 6, is there still a possibility that any senator judge can stand up and on July 6 and say that he wants or he is moving to dismiss the articles of impeachment? It's always a possibility. Is that right? Well, it is clear under the rules that there is no motion to dismiss, no? Or ang tawag natin dito is a prohibited pleading, no? The Senate rules does not provide for dismissal. The Senate rules only provide for trial and decision. Ang sabi dyan, the Senate shall have the exclusive power to try and decide all impeachment cases. It does not speak of dismissal. It does not speak of remanding. It does not speak of archiving. It does not speak of clarifying. It only speaks of trying and deciding all impeachment cases. So if someone stands, makes a motion to dismiss, that is unconstitutional? That is my humble submission. Because it is the position of the prosecution that motion to dismiss is not allowed in the impeachment trial. Okay. And is Vice President Sara Duterte required to attend the trial? Because right now, she's not required to attend the pre-trial conference, but once she is summoned by the impeachment court, she cannot say no. For purposes of accuracy, Victoria, no, even during PTC, she is required. The Vice President is required to attend. Nevertheless, she is allowed to authorize, like for example, her defense counsel to attend in her behalf. Oh, yun naman ang ginawa 'di ba? 3 days before the pre-trial, sinabihan na kayo. In-advise na kayo. Saka ang legal lead counsel, 'di ba? Sinabihan na rin si VP Sara na hindi pa muna. Dahil pre-trial pa lang naman 'yan 'di ba? Marunong pa kayo sa defense counsel ni VP Sara, 'di ba? Huwag kayong mag-alala. Makakaharap nyo rin naman si VP Sara sa impeachment trial. 'Di ba? Atat na atat kayong makaharap siya 'di ba? Doon nga sa mga abogado niya Kumbaga na utal-utal pa kayo, na high blood pa kayo, dinudugo pa kayo, 'di ba? That is what happened during the last PTC, no? Now, for purposes of trial, while her presence is required, ang sabi sa rules, if she doesn't come, if the lawyers do not come, if she doesn't file an answer, all of these scenarios will be deemed as an entry of not guilty plea for the Vice President. So, it only means that the trial will proceed regardless of the non-appearance of the respondent Vice President. O, 'di ba? Will proceed pa rin. Kasi maghintay kayo Darating din yung time na makakaharap nyo si VP Sara na pwede nyo siyang tanungin ganyan sa loob ng impeachment trial. 'Di ba? Hintay-hintay lang. Atat na atat kayo And of all the articles of impeachment, ma'am, the 4 articles of impeachment, which one is the strongest? Is it still the supposed threat against President Marcos? It is really our position that all the 4 articles are strong. Oh, yun naman pala Bakit nyo pinipilit yung yung sa threshold? 'Di ba? Pare-pareho kayo ng sinasabi nila Reneco, ikaw, si Ridon, si Joel Chua. Dapat confident kayo na hindi nyo namang kailangan na ipilit pa yan threshold na yan kasi alam nyong labag sa konstitusyon. 'Di ba? Bakit? Kasi alam nyo na may sasablay dyan sa mga sa mga witness nyo, 'di ba? Sa mga ebidensya nyo, may sasablay dyan, maniwala kayo. Nakikita nyo yung lead counsel ni VP Sara? Diyos ko, patay kayo ron, 'di ba? No? Siguro what will matter here is which is the most interesting to the Filipino people. And consider Flood control. Yun ang pinaka-interesadong taong bayan, yung flood control. that threat, confidential fund, and even bribery somehow were seen and watched by the Filipino people already during the investigations in the House of Representatives back in the 19th Congress. Perhaps the most interesting to them is the unexplained wealth, no? But of course, we will be submitting. Lagi, eto si Congresswoman Luistro, lagi niyang sinasabi, pinangungunahan niyang taong bayan na mas interesado raw tayo dun sa unexplained wealth. Bakit natanong niya ba tayo isa-isa?
Hindi siguro to nagsa-social media, no? Kasi ang pinaka-hot topic ngayon yung flood control eh. Doon pinaka-interesado ang taong bayan. Dahil doon nagkamal-kamal ng malalaking pera ang mga taong gobyerno. 'Di ba? Wala tayong pinipinpoint kung sino kasi allegedly pa lang naman. Pinagbibintangan pa lang sila. So, hindi natin sila sinasabing totoong magnanakaw. Kasi, ang kailangan magpatunay niyan ang korte. Kaya lang naman tayo nagkakaroon ng thinking na kasali sila ron kasi iniiwasan nila yung investigasyon ng flood control. Yun yung problema. So, tuloy tayo. The order of presentation of articles today. So, let's wait na lang po sa magiging announcement during the trial kung alin ang mauuna. Yon. So, puntahan naman natin itong naging pahayag ni Win Gatchalian. Ayan, isa pa to eh. Senator Win. Natawa lang ako sa naging pahayag niya dito sa interview niya sa isang TV network, mainstream media rin. Ayan, so umpisa na natin tong video. As for the matter of who will be the presiding officer in the impeachment, Gatchalian reiterates senators still need to discuss this. Senator Panfilo Ping Lacson previously said Senator Francis Cheese Escudero is an option. Wala Ayan, pakinggan nyo to. Yung sinasabi ni Win Gatchalian. naman nakasaad sa Constitution, even in our rules, na kailangan abogado. In fact, ang gusto nga ng Constitution, mas simple, mas naintindihan ng taong bayan, at malabas ang ebidensya. Wala raw nakasaad sa Constitution na kailangan ng abogado. 'Di ba? Sino ba nagsulat ng Constitution? 'Di ba mga abogado, Chief Justice, 'di ba? Kasi ang problema rito, common sense lang ang paiiralin mo, 'di ba? Paano mo mapapaliwanag ng 100% sa taong bayan kung hindi ka naman abogado, 'di ba? Yun yung point dun eh, kung bakit kailangan abogado ang nakaupong presiding judge. Kasi batas ang pinag-uusapan rito, hindi mga programa lang, 'di ba? Hindi paggawa ng bahay, batas ang usapan dito. Kaya kailangan abogado ang nakaupo dyan. Kasi aminin man natin sa hindi, kino-question yung credibility mo at yung abilidad mo dyan kapag ikaw ang nag-preside. Si Cheese Escudero, ang questionable lang nun, yung credibility kasi balimbing, 'di ba? Paano natin nasabing balimbing? Andito na siya sa kabila, lumipat pa sa kabila eh. O, takot makasuhan. Kaya nagagalit ang taong bayan. Pero pagdating sa usapang propesyon, pasado si Cheese Escudero dahil abogado yan, 'di ba? Pareho sila ng sinasabi ng Korte Suprema, 'di ba? Yung about sa forthwith na hindi dapat madaliin, pag-aralan, busisiing mabuti, 'di ba? Yun ang sabi ng Korte Suprema. Yun rin ang naging pahayag ni Cheese Escudero, 'di ba? Kasi kahit papano si Cheese Escudero sinusundan yung konstitusyon kahit balimbing, 'di ba? Yun yung pagkakaiba yung dalawa, 'di ba? Kaya wag mong sasabihin na wala namang nakalagay sa konstitusyon na kailangan abogado. Common sense na lang yun eh. 'Di ba? Hindi na kailangan sabihin specific na hindi kailangan abogado lang dito. Lalagay natin. 'Di ba? Napakatanga naman nung nagsulat ng konstitusyon kung ilalagay niya 'yon. 'Di ba? Naku, kung nabubuhay talaga si Senator Miriam Defensor, ang dami niyang mamumura dito. Some civil society groups and concerned individuals, however, expressed serious concern with the Senate majority's plan to put Escudero in such a critical position. My position there is we should elect someone who has not favored the non-holding of the impeachment proceedings. Kasi ang gusto nyo, kumampe, 'di ba? Kumampe yung presiding judge doon sa prosecution, 'di ba? Sino ba may hawak ngayon ng Senado? Win Gatchalian, kanino bang bata 'yon? Kanino bang bata si Senator Lacson, Senator Soto, 'di ba? Kanino ba sila malapit? Gusto nyo mamanipula nyo yung pagdinig, yung hearing, yung impeachment trial na gagawin. Sabi ni Cheese na forthwith doesn't mean kaagad. Forthwith, we can delay this. Bakit nga dinelay? But retired Supreme Court Justice Adolfo Oscuna has a different view. That is not necessarily determinative of how Mr. Francis Escudero, Senator Escudero will preside. If that happens, let's give him a chance to perform. Tama.
Kasi qualified siya eh. Although, nandito siya sa kabila, lumipat siya sa kabila, ngayon, nagtataka yung dalawang panig. Yun ang sitwasyon niya ngayon eh, yung di siya pinagtitiwalaan dito sa kabila, sa majority, hindi rin siya pinagtitiwalaan ng minority. Sa gitna siya. Ipit, kumbaga, 'di ba? Kaya nag-aalanganin, kagaya ng sabi ni Carpio na nag-aalanganin sila kapag si Chis Escudero nag-preside, hindi kasi nila hawak sa leeg. Maaaring magbago yung sitwasyon. 'Di ba? Yun yung problema nila. Kaya gusto nila si Win Gatchalian. Kaso sablay naman si Senator Win na wala raw nakasulat sa konstitusyon na kailangan abogado. Minsan paganahin natin yung critical thinking natin. 'Di ba? Yung logic, common sense, pagsama-samahin natin para makapag-isip tayo ng tama. Ayan. So maraming salamat nga pala sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta. Ayan, lumalaki na yung community natin. Maraming salamat sa mga pagsuporta nyo at huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share. And please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. At magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye!